Sa previous episode natin, pinag-usapan natin yung mga costly money mistakes, specifically nung early 20s natin. And this time around, syempre something positive naman Yan, yung gusto ko pag-usapan yan. natin. Mga best investment Or bagay. or bagay na pinaggamitan natin ng mga pera na kinita natin, ganyan. So, hindi naman kailangan na tangible things. Pero money is a tool. Hindi naman yan yung end goal. So, yung tool, alam natin na pinapagaan niya yung buhay natin. So, na upuan, ayan, para hindi tayo mangangalay, ganyan. So, yung money, ganun din. So, saan natin siya in-spend? Noong napag-isipan namin yung topic na yan, na-excite ako kasi ang top of mind ko na pinagkagastusan nung pagka-graduate ay yung mga books, mga seminars. We invested in learning or growth. Personal, professional growth. Nung nag-start ako, mahilig ako bumili ng mga leadership books nila John Maxwell. Tapos mga finance books para mas matuto pa ako. And then mga entrepreneurial books. Yan, ikaw, nung pagka-graduate mo, ano yung mga Yan. So, pinagkagastusan mo in terms of personal growth? ayan. Nabanggit ko rin before na yung sa money dials, di ba? Money dial ko before is self-improvement talaga. So, ako naman, time kasi na yon pandemic, so online lahat. Yung mga binibili ko, e-book and webinars. So, dito, yung isa sa malaki ROI sa akin, may webinar ako na inattendan kay Chinkitan about siya sa online jobs yata. Kasi naghahanap ako ng other source of income. 999 yata doon. Natatandaan ko, nagbayad pa ako sa Cebuana. Ganun talaga bayad ng Cebuana para maka-join sa webinar. And because of that webinar, months later, nag-pitch ako sa kanya kasi naghanap pa rin ako ng sideline that time. And that time, hindi siya naghahanap ng additional sa team niya. Pero, ewan ko, ang nangyari, sige, hanapan kita ng kung ano pinagawa niya sa akin hanggang sa nakapasok ako sa team, naging isa ako sa virtual assistants niya. And nagstay ako dun for 4 years. Wow! Just because of that webinar. So, yung webinar niya is worth, 999, ganon, 1,000. So, dun ko talaga nakita na worth it lagi hindi naman lahat ng investment mo ay perfect or tama, pero it's always worth it na mag-invest sa sarili natin sa pagdagdag ng knowledge, ng wisdom, or perspective sa mundo, ganyan. Kasi limited lang lagi yung alam natin. Kung hindi dahil sa webinar na yon, hindi ko malalaman, may ganitong opportunities pala available for me. Hindi lang pala ako stuck sa ganitong ginagawa ko lang. So, ayun, yun yung isa sa malaki yung ROI talaga sa akin, yung pag-invest sa learning, yung mga, yung mga face-to-face na mga networking events na may nakikilala ko sa same industry. Like, meron akong inattendan na 7K worth, 7,000 pesos din siya. Sa freelancers naman to. Because of that event, nakilala ko yung friend ko na until now friends kami. And siya yung reason ba't dito ako sa Makati nakatira. Kasi taga dito lang din siya. Kilala ko siya dahil sa event na yun. And yun, worth it. Worth it siya, yung mga ganun. Yung ganun yung ROI either sa opportunity or people na makikilala mo. Grow yung sarili mo ng mas maaga. Oo, napabilis. Kasi, napabilis. By hanging around with people who are successful, and then growing your network. Ikaw yung gumawa ng door for you na makapasok sa mundo nila. Yan. By investing on yourself. Yes. Grabe. Ikaw Grabe. na nagpatumpik-tumpik mag-spend ng 999. Oo. At Tapos pa 7K, ganun talaga. Yung umpisa, medyo nafe-feel bad daw kasi nga, yung ibang mga kakilala ko, hindi ganun yung money dial nila. Pero sabi ko, alam ko naman na ginagawa ko to for myself. Hindi to impress others, ganyan. Pero I just want to develop pa kung yung kaalaman ko, kasi alam kong bata pa ako, marami pa akong hindi alam. So, pabilis niya ang ating personal growth. Wala ka talaga nag-take action. So, grow yourself. Wala ka pang mga responsibilities. Wala kang ibang iniisip pa na imbes na ganito, imbes na doon ko ilagay yung pera, dito ko, deserve ko ba? Walang ganong guilt. Hindi Go kasing ka laki lang. yung risk Go versus ka kapag lang. you have your own family.
Yan, ang ganda. Ako naman nung 2012, pagka-graduate ko, after a few months, nag-join kasi kami ng network marketing ni Kuya. Sama-sama lang ako. Pagka-graduate ko, may pera kasi akong mga 30,000. Kasi nung nag-aaral ako, nag-loading business ako. Globe Sun Smart, ganyan. Yung mga classmates ko. So, yung nagpa-load? Oo. Kaya kahit piso, dos, ganun, maliliit lang naman yung income nun. Pag nagkamali ka pa ng load, napunta pa sa iba, loss ko na yun. Pero dahil nag-commit ako sa sarili ko, nagkaroon ako ng money, yun yung ginamit ko pang sign up sa network marketing. And then, doon nag-start yung journey ko sa pag-attend ng mga seminars. Kasi, nung meron kaming free seminar from the company, sa network marketing company, kami na-meet si Coach Rasuson ng IM Plus. Okay. 7.5 yung binayaran namin, subsidized na ng company, yung discovery training, 2 days yon. And then, dahil nag-enjoy ako, parang sabi ko, ganyan na yung gusto kong attendan. Eh, fresh graduate pa ako. Nung parang nasa era ka pa ng learning. Happy ako na makamit ng mga successful people because you want to be like them. Doon ako nag-isip na ayoko na magtrabaho. Kasi sabi ko, pag nag-apply na ako ng trabaho, hindi na ako makaka-attend ng mga seminars kasi usually weekdays to. Tinuloy ko, matend ako ng breakthrough, yung second program nila. Siguro, 9,000 yata yun or 10,000 pesos or 15,000. Nakalimutan ko na. 3-day seminar naman, embracing yung light at dark side of me. Na pareho naman yun, like yin-yang. Breaking through yung mga negative belief system ko sa sarili ko. And then, noong December 2012, umiram naman ako ng money sa nanay ko. Yung kadali, parang basta-basta, housewife yung mom namin. Dito ko na naman ginamit yung powers ko. Kailangan mag-practice muna ako. Kailangan i-enroll ko yung nanay ko sa attendant ko, saan ko gagamitin yung pera. And then, ano yung plano ko moving forward. At naniwala na naman siya sa akin. Pinahiram niya ako ng pera, 30,000 yon. Abundant siya, 90-day program. Okay. To grow myself. Para ma-reach yung mga goals, meron kang mga coaches, meron kang goal na health, relationship, tsaka money. And then, na-stretch yung sarili ko kasi may naglo-look after for me. Monday to Friday, may call time ako with my coach, 8 a.m. or 7 a.m. And then, merong accountable sa mga goals ko. Kaya nang dahil doon, nakatulong rin siya nung pagpasok ng 2013. Meron na akong system para mag-real estate. Kasi nung September 2012, nag-real estate na rin ako. Wala na ako sa network marketing. Nag-change career na ako. Kasi feeling ko, hindi yun yung gusto kong gawin, yung network marketing. Kaya nag-real estate na ako. And then, naisip ko, dahil alam ko na kung paano i-coach yung sarili ko, nakatulong siya sa pagbilis ng growth ko and bumilis na rin yung income ko. Sa paggawa din ng decision for you. Oo. Kasi sinabi sa amin ni life coach Ras, give yourself 18 months. Lalo, fresh graduate ka pa lang, to learn as many things as you can. Huwag magmadali dahil bata ka pa. Dahil usually sa atin, di ba, pagka fresh grad, gusto mo agad kikita ka agad 50,000. Gusto mo agad very successful ka like the others. But we never ask them naman kung ano yung point A nila. Meaning, saan ba sila nanggaling? Baka bata sila naging successful pero working student pala sila nung college versus sa akin na mag-start pa lang nung 21. Yun. Lahat na ng mga seminars na available, attend lang ng attend, yung pagkakaroon ng growth mindset. Noong 2013, bago ako mag-23, I earned my first million. Wow! ROI talaga. Super ROI. And I will always be grateful sa sarili ko na tumalon ako. I took the biggest leap na i-venture na yung entrepreneurship, i-embrace na yung personal growth, na doon mag-focus. And super grateful ako sa family ko. Yan, kay Mami, for believing in me, believing in my vision. Nasabi ko, hindi failure lang ako kapag nag-give up na ako. Pero kung nadapa lang ako, wala lang yun, pause lang yan. So, I will be back. Diba? Kung bumaba, nagastos ko na naman lahat ng money or hindi pa ako nag-earn that soon. Kasi sa real estate, matagal po ang komisyon. Kahit na cash buyer, usually 30 days ang komisyon. Kasi may clearing pa na checks. May mga bago ka pang kailangan matutunan. Lalo na bagong industry, diba? From engineering, papasok ka sa sales or real estate. Even if ano pala, yung pinangbayad ko ng real estate broker's exam, 20,000 for 10 days na review. Plus, ewan ko kung 700 pesos or 900 yung
exam fee nung board exam na yon noong 2013. 2013 yung board exam. Sinuport ako ni Mami. Yun yung nakatulong sa akin in terms of professional dahil nag-start muna ako sa sarili ko. Possible kasi may mga nag-hold back sa atin from reaching yung mga gandang mangyari or yung peak ng ating career or ng ating life at that moment, which is yung mga hino-hold back natin na grudges, family members, or sa sarili mo pala, na hindi natin alam na nag-accumulate over time. Kasi for example, we're not used to communicating to other people. And then yun din yung before na lumaki kami kasi na prim and proper. Ganyan. Parang na ano yung aming emotions. Suppress. Yan. Kasi yun yung kinalakihan namin. Pero dahil doon sa mga seminars na yun, natuto kami paunti-unti to become expressive. Okay. And yun yung magandang result sa buhay ko dahil nag-invest ako sa learning at sa growth. That's Yun it. na. So, number 1, learning and growth. Pareho tayo. Miss Tin, pareho tayo pala na naging journey. Oo. Maaga-aga sa Oo. buhay natin. Kaya, Yun yung pinaniniwalaan natin. Kaya siguro nakagawa tayo ng ganito. yes. Ay, sinasabi mo, kaya ka natutuwa na mag-record tayo? Ano sabi? Sabi mo, natuto tayo mag-communicate even. Yeah, Diba? practice din for us. Yeah. And, magkaiba lang tayo ng generation, pero parang halos same. Okay, number 2 sa akin naman, yung best way kung saan ko na spend din yung money na kinikita ko is pag-help na ma-boost ang aking self-confidence. Wow! Napakalalim nung- naman yan. Isa doon, nung kumikita na ako 20, parang mga early 20s, isa sa insecurity ko kasi is ngipin. Kasi yung ngipin ko parang butterfly. Ganyan siya. Nakaganon siya. Tapos kapag magpipicture, may anino ang ngipin ko. kasi mag-overlap, sabay silang tumubo na ganyan. So, tapos, sabi kailangan isa sa alagaan ko is ngipin. So, nung nag-start ako, yun, yung mga pasta, yung mga cleaning, yung mga kailangan maalis na and then yung brace. Hanggang ngayon naka-brace pa rin na. Ilang years, 4 na. Pero, isa yun sa best na pag-invest ko sa confidence ko. Parang hindi na ako na pag-smile. Sa smile. And also pala, isa is sa derma. Since college ako nito, buti na lang meron akong stipend from my scholarship. Hindi ako humingi ng pera sa nanay ko. Kasi very oily yung skin type ko. So, tanggap ko na very prone na ako to acne and all. Pero kailangan lang is ma-maintain siya. Maintenance na talaga siya for me. Hindi siya kaartehan, pero maintenance na. So, kailangan din yun ng money, diba? So, isa yun sa hindi ako nag-hold back na priority ko siya. Kasi syempre, lalo nandito tayo sa sales, kailangan confident ka when you present yourself to people. Diba? Hindi man kailangan super pretty or anything, pero dapat madala natin yung sarili natin. So, I think, isa yun sa best na paglaanan din ng pera na yun, to feel and look good. Diba? Yeah. Tama? Diba? Agree ka doon, Christine? Kasi yun yung sinasabi na, if you look good, you feel good. And if you feel good, you do good. So, yun. Ikaw, Miss Tin. Kailangan, feeling maganda talaga. Yes. Nung nag-start ako, happy ako na nag-join ako ng AIA nung 22 years old. Kasi nakita ko yung transformation ng looks ko. Ay! Over the years with AIA, nakita ko na yung age ko ngayon, parang itsura ko dati. Wow! Parang pabata ako dito. Tapos yung damit ko, nag-real estate ako, lagi lang naka-pants. Kasi nagtitripping ako house and lot eh. Hindi naman ako condo seller in Metro Manila. Okay. Pero nung pumasok ako ng AIA, nakikita mo yung other people na successful, try ko naman yung corporate attire na dress. Since wala akong experience sa corporate, wala pa akong ganong training. So dito ako natutunan yung sa AIA by seeing other people na parang maganda. Subukan ko nga yung mag-dress. Bili rin ako ng sapatos. Nag-start, mga damit na blouse, saka pants, sapatos. Ngayon nagiging corporate attire na yung nakatulong para mas maging confident ako. And then, nagdagdag rin ako ng mga heels, black shoes. Kasi sabi ko, pag naka-heels ako, iba yung lakad. Feeling ko ang sexy-sexy ko versus kung flat shoes. Parang kakaiba. Ito na ako nagsubok
hindi pa man ganun kagaling mag-makeup, Oo. pero nasubukan na mag-makeup. Kasi parang yun na yung pangangailangan, depende sa industry. Oo. Lalo na nasa sales. Lalo na nung pumasok dito sa AAA. Nung dati siyang Film Life, may hard copy kami sa policy contract. Ngayon wala nang ganun, e-policy. Kami na yung binibili ng client in terms of kung naniniwala ba sila sa amin, yung aming sincerity, and kung gano'n namin na-explain yung product para makatulong dun sa needs and wants nila or goals. So, malaking part doon, syempre, pag kaharap mo yung client, karespe-respeto ka, Oo. and naniniwala sa'yo na, ay, alam niyo yung sinasabi at ginagawa niyo. Professional tignan. Parang kanina, di ba nakwento ko yung latest client ko, nag-close na kami, hindi niya maalala kung saan company ako. Yung nire-represent kong company, di ba? So, ibig sabihin, na-build yung trust dahil sa yun sa mga naging usap namin, and I think malaking part talaga doon yung confident akong ipakita kung sino ako. So parang itong number 2 na to, we invested or spent money on health and well-being siguro, no? Kasi well-being in terms of yung having a good health or physically fit, we look good. How we dress ourselves. Oo. Hindi rin ako makot noon. Dito lang din ako natuto. Diba? Tsaka yung mag-size ng buhok. Yan. Mag-lipstick. Ay, maputla na naman. Kasi depende kung yun yung kakailanganin ng Ng trabaho. trabaho. Yes. Kasi kung faceless, tapos sa bahay lang, shorts lang tayo, no? Tsaka walang makeup. Hindi siguro tayo natutong magganito. Yun. Ganda rin yun dyan sa na-share mo in terms of building our confidence. Nung pagka-graduate ko, syempre nag-labor na tayo. Diba? Yun yung mga nauso nung before. Tapos, every 6 months, nagpapa-straight ako at kulay ng buhok. Subukan ko na mag-blonde, mag-red, mag-orange na hair habang nandito ako sa Film Life sa AAA. Kasi gusto ko, malayo pa lang kita mo na ako. Gusto ko kakaiba ko. Yan, na-experience ko na yan. Taas na yung maintenance kasi pag humaba na dito, yung roots black na naman yan. Kaya ngayon, pinili ko na black na. Black na And then lang. short hair para mas maikli yung time to prepare. Sasabihin ko nga, para time efficient. Oo. Walang masyadong iniisip-isip na. Yeah. Tapos in terms yung derma, siguro 2015, nung mas bata ako, meron din ako mga pimples, pero hindi naman masyado. Pero nung dumami ulit siya, nag-break out, nung 2015 ata yun. Kasi nung umuwi ako, nung panahon na hindi pa siya pwede mag-client meeting online, lahat face-to-face. Face-to-face. Pag umuwi ako, minsan nakakalimutan ko na magpalit ng damit, umihiga na lang ako, nakatulog na ako, tapos umaga na. Naiwan ko yung makeup ko na nakalagay sa mukha. Hindi ako nakapaghilamos, hindi rin natanggal yung makeup. So, na-irritate yung skin. And then, dun ako na-stress. Kasi kahit anong gawin mo, pag natuyo siya, dun pa rin tutubo. Kaya, sabi ko, mukhang kailangan ko nang maghanap ng derma. And dun ko na-experience na, ang mahal pala magbayad ng derma. Hindi lang kasi siya consultation, kailangan siya matreat. But, katulad mo, I'm super grateful na ginawa ko siya. At least napatay yung ugat. And bumalik lang siya ulit noong 2024 nung nagka-TB ako, naging side effect ng gamot. Kaya nung tumagal, after a month, sabi ko, subukan ko na ulit bumalik ng derma para maayos. Kasi feeling ko, ubos yung self-confidence ko. Kailangan talaga yung, kaya mong ma-eye to eye yung tao. Diba? Kailangan. Lalong-lalong na yung nakikita mo sa salamin. Yeah. Kailangan confident ka, tingnan yung sarili mo sa salamin. And then you feel good about yourself. Pati yung health, di ba? Oo. Tsaka yung health din. Yeah, health din. Noong 2019, doon ko lang sinubukan magpa-member ng gym. Bumalik ako this January lang, after nung pandemic, para mas ma-feel good about myself. Gusto kong maalagaan yung sarili ko. Tapos, papamassage. Pag bumibigat na yung shoulder, ibig sabihin, alam ko na yan na may negative energy na nakuha. Pwedeng sa pagod, pwedeng nakuha sa other people, or yung mga negative emotions ko, o kaya naman sa mga puyat. Yan. So, ibig sabihin, kailangan ko na magpa-massage. Ayun, yun siguro yung in terms of increasing my confidence. ROI na rin yan. ROI sa lahat. Check! Okay. Yung third naman ay we spent money on experiences. Hindi lang sa mga bagay. Alam mo, Denise, meron akong binabasa na libro. Ang title niya, Die with Zero.
Okay, narinig ko Narinig mo na na siya. yan? Narinig ko na Oo. siya. Okay, Oo. medyo alam mo yung concept. Ang naalala ko doon, memory dividends. Mm. Focus on spending money on experiences. Meron dong kwento na dalawa silang mag-office mates. Yung isa, person A, nag-leave daw siya ng few weeks sa office para mag-travel sa Europe. Okay. Pero inutang niya yung pera na yon. Person B, hindi siya sumama. Okay. Si office mate. Tapos nung nangyari, pagkabalik ni person A sa work, pareho lang naman daw sila ng trabaho. Pareho lang din naman sila ng income. Hindi rin naman nag-increase. Pero pagbabalikan, excited yung person A na ikwento lahat ng mga experiences niya sa pag-ikot niya sa Europe. Oo. Sa pagpunta sa different countries, sa pag-take ng picture. Lalo na yung kwento na yun na hindi pa yung panahon na 2020s na social media ma-post mo agad. Dati daw, kunyari Czech Republic, hindi mo alam kung anong itsura kasi hindi mo pa mag-google. Ah, okay. So parang yun, na-experience nung office mate niya na nag-travel to Europe, yung mga ganong experiences. Na nung umpisa, oo, contrary siya na dapat we don't spend on the things na hindi naman kaya ng ating money. Pero doon na lang siya nagfo-focus on spending money on experiences. Kasi meron daw tong tinatawag na memory dividend. Oo. Yung memory dividend, after years, nung 30s na daw sila, nagkita ulit silang office mates. Tapos, si person A, kinukwento niya ulit yung in-experience niya nung 20s siya, nag-travel siya sa Europe. So, parang iniisip natin, yung mga experiences, hindi daw nag-grow. Or ginastos mo na yung pera. Pero as we talk to other people, kinukwento natin yung experiences natin na yun, nag-grow daw yung experiences na yun. Parang na-excite ka ulit na maka-experience ng something new. Dahil kinukwento mo siya, nire-relive mo yung mga moments na na-experience mo dati. Yun daw yung lagahan ng pag-i-spend sa experiences. Yung iba doon, sinasabi niya na, sabi ng author, diba, pag parents nag-i-invest sa kanilang kids, mag-aaral sa ganitong school, mahal na school, lahat ng mga kaya nilang maibigay. Hindi naman natin iniisip na pagka-graduate o kaya naman nag-graduate siya, nakikita siya ng malaki. Ang iniisip natin, possible na kapag nakagraduate siya, pwede siyang kumita ng malaki, pwedeng matreat niya ikaw as a parents, mabigay yung best life, pero pwede rin namang hindi. So, you're believing lang, yung positive ka lang na mangyayari na magkakaroon ng return on investment, yung investment mo sa anak mo na pinag-aral mo siya sa good school. Dapat, ganun rin daw natin tingnan yung mga experiences. Tingin ka lang sa brighter side na pag nag-focus ka dito, nag-invest ka ng money to spend on that experience, na may malaki siyang madudulot sa'yo. Like yung sa traveling, pag nag-travel ka, oo, malaki nga yung gastos nun, pero hindi mo alam kung ano yung naidulot sa'yo. Una kong, siguro 2014 yun, first time kong nag-spend ng money sa Thailand, niyaya ko ng mga friends, yan nila coach. Yun yung unang moment for me na nasabi ko na kaya ko pala mag-spend ng money on international trip. Mahalaga kasi yung ma-break natin yung I'm not capable to I am capable. Kaya ko naman pala na mag-spend ng money. Hindi yung dati na nung mas maliit kami, tita lang namin yung nag-treat sa amin na mag-travel to Singapore. Ito, kaya ko na naman pala. So, let's create specific incidents. Yung mga different happenings na kaya mo pala. Kaya mo palang magawa na itong experience pala nito ay maganda. And siguro yung recent na lang na babalikan ko na hindi na mauulit ay buti na lang before pandemic. Pangarap pala ni Daddy kasi mag-scuba diving. Okay. Oo, pangarap niya pala yon. Hindi niya sa amin ako-communicate. Tapos anong nangyari? In-invite niya kami doon, nag-anilaw kami. Siguro mga 4 times siyang naganyan, ako 2 times. Yun yung bagay na babalikan ko rin. Kasi sabi ko, kung hindi ko siya kasama, hindi ako mag-scuba diving. Kasi hindi ako magaling mag-swim eh. Takot ako sa tubig. So at least yung pag-scuba diving, may fins ka naman. Yun yung bagay na hindi na namin nagawa. Kasi nung nag-pandemic, nagkasakit na siya. And then ngayon, wala na siya. Doon natin babalikan na, buti na lang, ginawa namin yun. Yun din yung happy moments niya pag kinukwento niya sa kanyang mga in-laws, family members. Yung moments na hindi na maibabalik ng pera. And then, may mga
professionally taken na pictures tsaka videos. Wow. Nakita namin si Nemo, Mm. underwater, Mm. na parang ako, ayoko nang gawin ulit. Pero na lang, nag-said yes ako doon. Proud ako sa sarili ko at happy ako na nagawa ko siya. Na-experience ko na siya, tapos nagawa ko pa yung pangarap ni Daddy na mag-scuba diving with his kids. Wow. Yan. Yun naman yung kwentong spending on experience. I-share ko lang, Miss Tin, dun sa, may concept ka kasing na-share. Ano yun? Yung memory dividends. Oo, yung memory dividends daw. Ganyan. Ako naman, may nabasa din akong book nitong nakaraan. Tapos meron siyang shinare. Yung author is a psychologist. Organizational psychologist. Tapos may shinare siya na concept on how we treat time. Kung paano daw natin dapat tignan yung oras. Dalawang concept siya. Isa is Chronos, isa is Kairos. Chronos meaning, tinitignan natin yung oras na same lang. Like, 1 second is equal to 1 second. Parang same lang. Parang mag-log in ng 8, log out ng 5 p.m. Ganun. Parang same lang. Isa naman is Kairos. Yung Kairos is we live by moments. So, hindi pare-pareho yung oras. Kasi may oras na yung time na in-spend mo with your papa, kahit na nag-scuba diving kayo, kahit sabihin na half day lang siya. Sobrang ganun yung weight niya compared sa 30 days na everyday ko na nasa office ka lang. Kahit na 12 hours lang yun, mas mabigat yung weight niya personally sa atin, yung meaning niya compared sa 30 days na ni-spend natin sample na nagtatrabaho lang, nari sa office. Ganun siya. So, dapat daw tignan natin yung oras ng Kairos. Parang, where can we spend our time ng mas may meaning compared sa titignan natin na, ay, Monday, pareho lang siya ng Tuesday, pareho lang siya ng Wednesday, pareho lang yung this week sa next week. Parang walang naging kulay, pare-pareho lang. So, I think dun mas nagiging lumalabas kung bakit important that we spend and invest on experiences. Kasi doon na parang, ay, may di ba yung parang kapag nasa bakasyon ka, ay, ang bilis ng oras. Kapag nasa work ka, ay, ang bagal ng oras. Eh, same lang naman yung oras. Kasi nag-i-enjoy tayo eh. Doon na talagang mas may, yun yung naaalala natin na siguro kahit na, yung sa last 7 seconds, magpa-flashback, ay, may time na sobrang naging happy ako because of this experience. And sa akin din, yung mga best experiences din na nag-spend din ako ng money. Siguro, number 1 is yung first time kong makapunta ng ibang bansa. Yeah, memory. Malaysia. Yung Memorable. nakwento ko siya na withdraw ko yung sa crypto ko. Withdraw ko yung crypto ko and at least yung money na yon forever na siyang memorable sa akin kasi natulungan niya ako to yung ma-break yung limiting belief ko na dito lang ako sa Philippines, nakapunta ko ibang bansa. So, mas may meaning yung money, mas may meaning yung nandun ako sa ibang. Tapos na mulat yung mundo ko na, ay, ganito pala sa ibang bansa, walang traffic, walang alikabok. Malaysia pa lang yon, hindi pa siya sobrang Europe or anything, pero mas nag-expand yung perspective ko and may ganito palang reality some other part of the world, ganyan. Kasi, rush hour pero walang traffic, hindi malinsangan, ganon. So, yun, isa yun sa experiences na naalala ko. Tapos, also sa concerts, yung mga gusto kong artist na may yung pinakaunang concert na na-experience ko, college ako, tas K-pop group na EXO. Tapos, 3 hours yung concert na yun. Tapos, sobrang sabi ko, grabe, at least sa 3 hours na lifespan ng idols ko, ay, K-pop idols ko and ako, magkasama kami. Alam mo yun, sa 3 hours na lifespan ko na rin, di ba, na lifespan ng naging someone na nilulook up ko as an artist. Di ba, nakasama ko siya, nandun kami sa, iisa lang ang hinihinga naming hangin. Nasa, kami, Araneta. Yung mga naalala ko siya, 17 years old ako, ganyan. So, hindi ko rin yung pinagsisisihan na 17 years old, gumastos ako 5K sa concert, 3 hours, di ba? So, I think yun, mas may meaning yung money kasi yung can-create na memories with us and yung loved ones natin or panibago siyang experience na, possible pala to for me, possible pala tong maranasan ko rin, ganyan. So, I think priceless din talaga kapag nag-invest tayo sa experience. It's something na hindi mababalik ng time and yung money kaya pa rin nating ma-generate some way eh.
Pero yun, pag na-miss na natin, wala na, di ba? So, yun, I think kailangan mag-create pa tayo ng more Kairos moments. Ganda. Wow! Ganda yung sharing mo. Nung pinapakinggan kita, naisip ko rin na yung spending experiences na tayo lang nakaka-experience, mas nag-elevate pa siya if we share it to other people. Oo. Like, sabi ko nung 2018, nag-travel kami sa Korea, ni Mami, tsaka nung tita ko. Pagbabalikan, yun yung first time kaming lahat makapunta ng Korea. Oh. BTS. BTS fan naman. Army sila. Pangarap niyang makapunta talaga ng Korea. Nakita niya yung BTS, pa-picture rin doon sa gilid. Tapos pagbabalikan, yung 2018, 2019, nag-Japan, Tokyo, tas Busan, Wow. tsaka Seoul. Dream niya yung Korea na country. Parang sabi ko noon, babalik rin tayo dyan at Korea ulit. And then yung pag nag-walking kami every 6 a.m., pag maalala niya yung mga kwentong pumunta ng Korea, ano na yung pakiramdam na buti na lang kinreate namin yun habang pwede pa siya makapaglakad, lalo 60s na rin siya. Tapos, kasi pag nagkaedad ka na or nagkaroon ng health conditions, marami ng limitations. Sabi ko nga nung, ewan ko kung 23 yata yun, may sakit na rin si Daddy. Even yung pagpunta namin ng Baguio, hirap na hirap kami. Kasi TTHS ang kanyang dialysis. Yung Thursday niya, imumove namin ng Friday, tapos alis ka ng Tuesday, after niya mag-dialysis, para lang magawa yon, para makapag-travel ka, at umuwi ulit ng Friday morning or Thursday na, para magawa niya pa rin yung dialysis. Hindi pa kami nakapag-out of the country na kasama niya si Daddy. Nakakalabas lang siya nung dahil sa work, business trip, pero yung kami hindi namin yung nagawa. And nung time na gusto na namin gawin, hindi na possible kasi may sakit. Hindi siya papayagan, hindi siya bibigyan ng clearance ng doktor niya dahil nga sa dialysis. Buti na lang kung hindi ka nag-dialysis. Pwede sigurong payagan. Yun. Kaya wag mang hinayang. Kailangan lang natin mag-separate ng money. Prepare for that experience kasi ito yung mga masasarap na bagay na babalik-balikan. Kasi hindi na natin maibabalik yung panahon na yon. And then babalik lang ako ng quickly dun sa libro na I with Zero. Nung 30s na pala sila, sabi ng author, meron na silang mga responsibilities kasi padre de pamilya na sila. Yung mga gustong pumunta ng abroad na ma-experience yung ganito, hindi mo na basta-basta magagawa dahil kailangan mo na magpaalam sa asawa mo. Tapos pag isasama mo, times 2, times 3, times 4 na yung gagastusin mo for that. So meron kang mga bagay na hindi mo magagawa kapag meron ka ng added responsibility. Tsaka depende rin sa health mo. Even if feeling mo kaya mo pa, yung katawan, meron rin siyang constraint. Depende sa age. Kaya better gawin na natin siya habang mas maaga. Mas bata pa tayo. Let's experience lahat ng mga gusto natin ma-experience. Kasi mas malaki daw yung dividends na makukuha natin. Yung memory dividends na makukuha natin. Kasi kung 20s mo palang na-experience mo, ikakwento mo yan pag 30s ka, pag 40s ka, 50s. Di ba mahilig yung mga parents natin ngayon? Alam mo, kabataan namin. Hindi mo alam kung talaga ba nangyari yon ng mga generations na pagkakaiba. Living the past, di ba kinukwento nila? Mas maganda na, experience mo siya. Pang-apat din na i-share ko sa best investment ko and pinagkamitan ko ng money is I was able to live sa better space for me and also my family. So, kwento ko lang, medyo personal. Nung nagtatrabaho na rin ako nung mga unang buwan na nagtatrabaho ko. Nasa family house kasi kami. Family house, tapos marami ng tao dun sa family house. Parang ganun. And hindi mo maiwasan na may mga conflicts kasi parang tito ko nandun, pamilya ng tito ko nandun din ako, dito yung lola ko. So, hindi siya talaga sobrang nag-aaral pa, nag-aaral pa yung kapatid ko. Ako, naka-work from home yung sa trabaho ko that time. Hindi siya very peaceful for everyone. So, dahil, di ba, that time, sobrang hustle era, as in, daming ginagawa, dami. So, may money din ako, may cash din ako that time. So, because of that, I was able, na wala pa yung nanay ko OFW, I was able na to move out. Ikaw lang? Sinama ko kapatid ko, syempre, as an ate. So, nakapag-move out kami, and
hindi biro yung pag-move out kasi na-realize namin nung pag-alis namin, wala kaming gamit. As in, gamit lang namin yung laptop namin, damit namin. Wala kaming kutsara, wala kaming tabo, wala kaming kama, wala kaming electric fan, wala lahat. Kasi dun sa bahay yun. So, sobrang costly ng pag-move out na hanap ka ng pagrerentahan mo, may 2 months deposit, 1 month advance, may mga ganyan-ganyan. Tapos, may naghanap pa kami ng bed frame, kama, kutsa, lahat ng gamit sa bahay. So, from ground up, talagang more than 100,000. Magastos rin talaga lumipat. Lumipat lang kami, ganyan. Pero yun, piece of money, I'm grateful na nakakuha kami ng better na place kung saan, yun, gitna kami kung saan ako nag-work, tsaka saan nag-aral yung kapatid ko. So, mas nakapag-aral din siya ng mas peaceful doon, mas nakapag-aral siya. And nung graduate siya, nagtatrabaho na rin naman siya, tapos ako nag-work na rin. Kinailangan na nandito naman na sa South North kasi kami noon Bulacan. Ngayon naman nasa kabilang side naman na kami yung life stage namin ngayon, yung obligations namin because of also of money. Nakalipat kami dito sa Makati. Wow! Mag-level ka na. So, ayun yung grateful ako na pinanggagamitan ng pera na you can buy at least yung own space mo kung saan mag-grow ka pa and mabibigyan ka ng peace of mind and malaya ka to ano yung mga gusto at kailangan mong gawin. So, hindi mo na iniisip na baka, bawal ako maingay kasi may ibang, syempre meron, apartment kasi yun, syempre may iba rin. Pero may own space ka na you feel safe and secured. So, ayun, tapos, din siya, convenient din yung location namin, malapit sa office, malapit sa church, malapit sa lugar ng ilang friends, ganyan. So, yun, happy ako doon because of sa ating pagtatrabaho, may ganang result. Super worth it Yes. yung na-invest mo sa better space, no? Or environment. Peace of mind talaga. Agree ako dyan. Hindi man ako nag-move out sa bahay at marami rin kami. Conducive naman yung paligid. Pero based sa mga kwento mo nga, tsaka yung mga iba na lumipat din, it's either proximity sa work, diba, or sa place na lagi mong pinupuntahan. Iba rin talaga kapag may better space ka kasi mas nakakapag-isip ka doon, mas nakakapagtrabaho. Aside from surrounding yourself with successful people, kailangan yung surrounding mo rin peaceful. Peaceful man Na lang. nakakatulong din siya sa growth mo. Yes. Kaya isa rin yan sa mga gandang sharing mo in terms of best things na pinaglaanan ng pera mo. Yes. At bata ka pa lang noon, naisip mo na yan. 20s pa lang, early Very 20s pa. good ka Sabi ko, talaga. move out agad. Sabi ko, talagang adulting pro max agad. Oo, naghanap kami sa mga, anong tawag doon? FB Marketplace. Kutsyon, electric fan, batsa. Ayan, kinaya. Ayan, let's go. Congrats! Yung fifth thing na pareho kami ay yung spending our money for loved ones. Yes. Whether eating out, giving gifts, o kaya naman traveling together, or supporting them, pinag-aaral mo, nag-grow yung love dahil doon. Tapos, meron pa kayong happy memories na i-create together. Oo, tama naman yung sinasabi ng iba, hindi mo naman kailangan mag-spend more to be with your family members. Pero lakihan naman natin yung ating pangarap. Kung nag-start tayo eating dinner at home together, bakit di naman natin subukan na at least once a quarter mag-eat out kayo? So pag-iipunan mo siya para makapag-create ka rin ng mga first moments na babalik-balikan naman nila. So gusto ko yung being an instrument in making other people's dreams come true. Okay lang naman na hindi naman mag-spend ng malaki, pero kapag meron, why not? Why not spend on the next level things na never nyo pang na-experience together as a family or together with your loved one para meron kayong shared moments. Siyempre, may separate experiences ka. Ganun rin naman sila, may separate experiences. Pero ngayon, yung magkasama naman kayo. Yung sa akin naman, yung dyan sa spending on loved ones, parang last year ba yun? Mother's Day. So, dinala ko sila sa Tagaytay, ganyan. Nagano kami, Sky Ranch. Sky Ranch siya. Yan na, pag Sky Ranch kami, kahit na yung parang simple lang, pero alam ko yung mama ko,
least sobrang masaya siya kasi ni-spend namin na magkakasama kami. Tapos yun, Mother's Day na. Ilang years kasi kami na hindi magkakasama dahil OFW siya. So, yung mga ganun na parang simple lang. Very simple lang, pero sobra pala yung meaning din for them. Also, sa akin yung about nga spending para sa loved ones. Ito naman, because of money, I was also able din makatulong. Kasi 3 lang kami, mama ko, kapatid ko ako. Yung mama ko, yung kinikita niya nung OFW siya, na pupunta sa baon ng kapatid ko. Ako na yung kumukuha ng bills namin para hindi niya na yun problemahin. So, somehow, parang yun yung indirect na tulong ko para makapagtapos yung kapatid ko. And yung last time naalala ko, nasa plant tour sa Baguio. Magkano yun? 8K yata, ganyan. So, ako na yung nagbigay. And graduate na siya, nagtatrabaho. So, doon ako na hindi rin nagsisisi na, or grateful ako I am able to help, assist na dun sa small family namin ay makapag-provide, ganyan. Yun, ako yung pumili kung saan kami tumira ngayon. Yan din sa bills, tulong-tulong din, ganyan. So, responsibility naman talaga, pero may meaning siya kasi out of love na ginagawa. Kasi for the people that you also love and people din na malaking part yung ginampanan para matulungan ako, mapunta kung nasan ako ngayon. Like, To give back. Oo, give back siya. And yun, out of love din talaga na kaya gusto ko pa na mas galingan and mas maging bigger yung capacity to give. Parang payback time na ganyan. Ang sarap kasi magbigay. Yung feel yourself first, yung cup mo, para pag puno siya, mag-overflow na to other people. So, simula muna sa sarili natin, Yes. alagaan natin yung sarili natin. And then, mas madali na magbigay. Mas doble pa yung kasiyahan, triple. Yung mga moments na masarap balik-balikan. And nung nagkukwento ka, naalala ko rin nung nag-start na kami kumita nila kuya, o na Christmas Day, nagbibigay kami ng stand fan ng 4, tapos tig-isa yung mga tita namin. Pero malaki yun para sa aming mga nag-start palang kumita. Tapos after few years, hindi ko alam kung birthday ba or Mother's Day, binigyan namin siya ng steam, yung steam na pang plancha. Yan, kasi narinig ko sa kay mami, gusto niya daw noon. Hanggang ngayon, gumagana pa. Yan. Di ba hindi na siya mahirapan na dun sa kabayo mag-plancha. Yung magkaroon ng means, yun nga, yung money is a tool to experience yung mga bagay na hindi pa natin na-experience. And syempre, mas makapag-create ng panibago pang memories. Minsan, kinukwento ni mami sa ibang tita na binilan ko siya ng ganito. Nung January, binilan ko siya ng bagong phone, si mami. Panglaro niya lang. Oo, si mama rin pala. Binilang ko ng mas phone. malaking screen. Happy din siya. Yun lang naman ang kasiyahan nila. And then sabi mo, to give back, mag-Facebook, maglaro-laro. Kasi in between naman that, gumagawa naman sila ng household chores or si mama mo naman nagtatrabaho. So parang yun na lang yung ginagawa nila during their idle or resting time. After taking care of the households, after taking care of us. So, in conclusion, sabi kasi, lumaki kasi tayo na parang pinakita na money is bad daw, ganyan. Sa mga palabas, nakikita natin, yung mga kontrabida, mayaman, kaya maraming galit sa mayaman, ayaw maging mayaman, ganyan, o kaya dinedenay na, di ko kailangan ng pera, ako ng pera. Pero in reality, maraming na-affect yung financial life natin, financial aspect, and yung money, hindi siya yung masama. Pero love of money, ganyan, greediness, yun yung root of all evil. And nasa tao pa rin yan, nasa taong gumagamit ng pera. So kung yung pera napunta sa mabuting tao, mamamagnify yun. Kung yung pera napunta sa masamang tao, mamamagnify siya sa mga maling maggagawa niya. And ganun din naman kung nasa mabuting kamay siya. And yun nga na, yung sa mga shinare natin, yung money, diba, kaya gusto nating magtrabaho pa and to create more kasi dito natin ini-spend.
meaningfully for the people that we love, people that we want to help, also sa atin para mag-grow din tayo personally, di ba? Pag-create ng memories, I think hindi masama yung mga yun. So, kung merong magkakaroon ng pera, dapat sa atin yun, sa mga mabuti, malinis na pamamaraan na talagang nag-strive para ma-earn to. And binibigyan natin ng meaningful assignments tong pera na to para hindi sila yung magiging master over us. Pero tayo, di ba? Okay, yan, experience for me and my family, experience to help these people and yan, expand my knowledge and all. So, I think yun yung mas nagbibigay ng meaning and color sa life natin. Kaya ako personally, gusto ko pang mag-grow and yung lalo capacity ko to earn. Kasi marami pa akong gustong ma-achieve for me and my family. And also, kung gusto ko mag-earn ng impact din sa ibang tao, kailangan ng money. Kaya, ayan, strive and work talaga. Yan. Yung takeaway ko sa mga usap natin. Kasi ang saya naman pinag-usapan Oo. natin. Yung kailangan ng pera. Positive kasi positive. Oo, positive. Kailangan ng pera, pero sa mabuting paraan, kailangan talaga. Gustuhin natin ng pera. Oo. Para gustuhin din nila tayo. Hindi masamang Oo. gustuhin na mag-earn pa or mag-grow pa yung capacity. Yan. Dahil sa mga sharing natin, pati sa nabasa ko nga na libro, yung delayed gratification, wag naman sobra-sobrang delayed. Kasi baka dumating yung time na hindi mo na ma-experience yung pinapangarap mo. Sa pag-iipon ng sobra, bago ka mag-60, for example, dahil sa accident or sa illness, na wala na yung nangangarap na yun. Kaya better, itabi mo yung money para dun sa mga experiences na mga ito na gusto mo para sa sarili mo at sa family, para gawin mo siya ng sabay. Nagsisave ka for the future, nagsisave ka para sa now din. Para meron kang mga nagawang masaya, para mas ma-encourage ka pa to earn money. Yes. Yan. Balance lang. Agree. Kayo naman, ano naman yung mga best things na pinaglaanan mo or binili mo nang dahil sa money? Comment nyo naman dyan para mabasa namin. Yes. See you sa next episode!